Really? This is a surprise. But anyway, congratulations. Halos isa-isang pahayag ng mga nandoon at ngiti at tango lamang ang kanyang isinagot. Ang dalaga naman ay nagbaho sa mga ito habang bahagyang nakangiti. Hey madam, do you remember me? Wika ng isang lalaki kay Myrtle. Pagtingin niya sa mukha nito'y nakilala niya agad ang lalaking tinulungan niyang tumayo habang nakaluhod sa may resto. Natutuwa siyang makita itong nasa maayos na kalagayan kung kaya't bigla'y sumilay ang isang magandang ngiti sa kanyang mga labi. Hello po, kumusta po kayo? Turan niya dito na hindi may kakailan labis na tuwa pagkakita dito. I'm fine, thanks to you madam. Saad ng lalaki at bahagya siyang natigilan dahil wala siyang ideya kung bakit nagpapasalamat sa kanya ito. Sasabihin sana niyang wala naman siyang ginawa dito ngunit biglang tubigas ang kanyang katawan sapagkat hinapit na naman ni Miguel ang kanyang bewang. Hello Mr. Mondragon, I'm Mr. Susan of Susan Incorporated. I'm so glad to see you here. Kumahanap talaga ako ng tiyempo upang makita kayo at magpasalamat sa ginawa ninyong kabutihan sa amin. It means a lot to me, especially to my family. Thank you very much. You are indeed a great person, sir. Wika agad ni Mr. Susan nang makita si Miguel. Napatingin naman si Myrtle sa binata sa kanyang likod habang nakahawak sa kanyang bewang. Nang magtagpo ang kanilang mga matay, ngumiti ito sa kanya bago inilahad ang kamay kay Mr. Susan upang makipagdaupang palad. Hello, Mr. Susan. I'm glad I made you something that makes you happy. You're welcome, sir. Anang binata na sa unang pagkakataon ay siya ang nag-initiate upang makipag-shake hands. Halos nataranta si Mr. Susan sa ipinakitang gesture ng binata at nagbow pa ito ng ilang beses habang nakikipagdaupang pala dito. Thank you once again, Mr. Mondragon. Sir, we are deeply grateful to you. By the way, my comrades are there. Would you like to join us? We are all honored to have a small talk with you, sir. Excited na pahayag ni Mr. Susan at sumulya pa ito sa kinaroroonan ng mga kasama. Sure. Anang binatang agad nagpaunlak kung kaya't lalong kumislap ang mata ni Mr. Susan sa tuwa. Oh, thank you, Mr. Mondragon. Sir, this way please. Madam. Si Mr. Susan pagkatapos ay bumaling sa dalaga at magalang na sumanyas dito. Si Myrtle naman ay ngumiti at bahagyang yumuko dito bago hinagilap ni Miguel ang kanyang palad at inilak sa mga daliri nito. Pasimple niyang sunulya pa ng binata ngunit kumindat ito sa kanya kung kaya't mas lumawak ang ginawang pagkakangiti. Maingad siyang inaalalayan ni Miguel habang nakasunod kay Mr. Susan. Nang makarating sila sa kumpol ng mga kasamahan nito ay agad na nagsitayuan ang lahat at nagsipagyuko upang magbigay galang sa binata. Kumusta po kayo? Magalang na pahayag ni Miguel sa mga nandoon nang may pakilala siya ni Mr. Susan sa mga kasama. Hindi kasintanyag nang madalas niyang nakakasalamuha ang grupo ngunit kakaiba ang nararamdaman niyang treatment ng mga ito sa kanya. Sa kabila ng napakataas ng respetong ibinigay sa kanya, ay napaka-humble at kalmado lamang ang bawat isa. Walang nagmamagaling at nag-aastang mas nakakaangat sa iba. Masaya kami at ikaw ang aming nakadaupang palad, Mr. Mondragon. Sir, pangarap ng bawat isa na ikaw ay aming makasalamuha kahit ilang saglit. Tura ng mga ito habang nasa mukha ang labis na kasiyahan. Ako naman po'y natutuwang makilala kayo. Tawagin niyo na lamang po akong Miguel. Nagmumukha po akong mas matanda kaysa sa inyo. Anang binatang hindi na iwasang magbiro. Kung maririnig lamang siguro siya ng mga madalas niyang nakakaharap, ay magugulat ang mga ito sa kanyang mga inaasta. Lalo't nagsipagtawanan ng mga kaharap sa sinabi niya. Kung meron po kayong problema, huwag po kayong mahiyang lumapit. Turan pa niya kung kaya't mas lalong natuwa ang grupo. It's not his nature to stay longer and chat with anyone else, lalo na sa mga ganitong pagtitipon. But he finds this group of men sensible and enjoys talking and laughing with them. She's Marco's sister, right? Tura ni Mike na makaharap ang ilang miyembro ng organisasyon. Iniwan niya saglit si Myrtle kay Alkins upang makapag-usap saglit sa mga kasama. Hindi niya ito sinagot bagkus ay tiningnan lang niya ito pagkatapos ay tumingin sa ibang kasamahan. Why do I have a strong feeling na kaya malaya pa rin ang Marco na iyon ay kapalit ng kanyang kapatid? Saad nito sa may kalakasang boses at napatingin sa kanya ang lahat ng mga kasama. The last time we talked, you released a shoot to kill order for him. What happened? Salipay turan niya dito. Tinignan niya si Mike nang mariin, ngunit hindi ito nagpatinag sa kanya. Hindi kaya may pagkapalos ang Marco na iyon dahil may nagbibigay ng proteksyon sa kanya? Si Mike at naitaas niya ang kilay bago nagpakawala ng ngiting mapakla.
with your eagerness and pride. I can't believe you think that way. May panguyam niyang saad sa kinakapatid bago dinismiss ang atensyon dito. Nagsindi ito ng apoy upang magduda sa kanya mga kasama. Then hand me his precious sister. Narinig niyang tura ni Mike, kung kaya't bigla siyang natigilan. Wala sa hinagap niya na pag-iinteresan nito si Myrtle upang mapalitaw ang kaibigang si Marco. Myrtle has nothing to do with his brother's liability. Leave her alone. Kalmado ngunit may diin sa paraan ang kanyang pagkakasabi. Why not? Have you forgotten that the simplest way to tear down your enemy is to mess with their family? Nakangising pahiyag ni Mike na sanang-ayunan naman ng mga kaalyado nito. Good move! Tingnan natin kung hindi lalabas ang balmas na iyan kapag isa-isang nawawala ang daliri ng maganda niyang kapatid. Saad ng kasama nito na tila tuwan-tuwa. Tumawa din ang ilang nandoon ngunit biglang tumahimik ang lahat na biglang kwelyuhan ni Miguel ang lalaki. Say that again. I swear, mawawalang lahat ng daliri ng kahit kanununuan mo. Galit na tura ng binata habang naniningkit ang mga mata. Sa tangkad ni Miguel ay halos bit-bitin niya sa leeg ang lalaki. Sorry, Kapo. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Patawad. At ang lalaking halos mawala ng ulirat mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Miguel sa kanyang kwelyo. Sa itsura ng binata ngayon ay parang papatay ng tao. Dare touch even a single strand of her hair, and I will kill you. Pagbabantay niya, hindi lamang sa lalaking kinuwelyuhan, kundi para sa lahat ng taong nandoon. Marahas niyang binitawan ang lalaki pagkatapos ay isa-isang binigyan ng masamang tingin ng grupo bago umalis ng walang paalam. Let's go! Si Miguel na makabalik sa kinaroroonan ng dalaga. Nakikipagkwentuhan ito sa mga ilang asawa ng mga dumalong businessmen at nagulat ito nang bigla niyang hawakan ang kamay nito at magdeklarang umalis. Ganoon pa man ay magalang ito nagpaalam sa mga kausap at taus-puso namang sumunod sa binata kasamang entourage. Masyadong seryoso ang mukha ng binata kung kaya't pinakikiramdaman na lamang niya ito habang sila'y nakalulan sa sakyang pauwi. Sa pagkakakunot ng noon ito ay mukhang may hindi ito nagugustuhang nangyari sa party. Pagdating nila sa mansyon ay hinayaan na lamang niya itong maunang bumaba at pumasok sa loob. Sa mood ng binata ay tila walang karapatan ng mga tao sa paligid na mag-ingay o di kaya'y kausapin ito. What happened to him? Hindi niya napigilang senyas kay Alkins nang magtagpo sila sa bukana papasok sa mansion. No idea, but with his face, he might be angry that no one could ever imagine. Pahayag ni Alkins at hindi niya napigilang mapabuntong hininga. Kahit paano'y nag-aalala siya sa binata. Sige po, Ginoong Alkins. Salamat. Magpahinga na po kayo. Turan niya dito. Bagyang yumuko si Alkins pagkatapos ay nauna nang pumasok sa loob. Nang mawala ito sa kanyang paningin ay napabuntong hininga na naman siya bago iiling-iling na pumasok sa kabahayan at dumiretso sa kusina. Nagtimpla siya ng kape pagkatapos ay umakyat sa taas. Pagdating niya sa harap ng silid ni Miguel ay kumatok siya ng hindi gaanong malakas. Alam niyang hindi siya nito pagbubuksan kung kaya't sinubukan niyang pihitin ang lock ng pinto. Taman-tama namang nakabukas iyon kung kaya't nagkusa na lamang siyang pumasok sa loob. Maingat pa niyang isinarado ang pintuan upang hindi siya mag-cause ng ingay. Nang hagilapin niya ito sa loob ay nakita niya itong nakadungaw sa may bintana habang nakahalukip-kip. Coffee delivery! Masiglang tura niya habang ipinatong ang bitbit na tasa ng kape sa center table sa may pinakasala ng kwarto nito. Sa lakas ng boses niya ay hindi man lamang ito lumingon at tumingin sa kanya kung kaya't natatawa siyang nailing sa sarili. Balak malamang sana niyang iwan ito at lumabas na lamang nang bumaon sa carpet ang kanyang heels na sanhi ng kanyang pagkatapilok. Pumaksak siya sa sahig ngunit agad niyang tinakpan ang bibig upang hindi marinig ang kanyang pag-atungal dahil sa malakas na pagkakabagsak ng kanyang balakang. Ngunit nang makarinig ng kalabog ang binata ay lumingon naman ito at napakunot ang noo nang makita siyang nakabulagtas sa sahig. Sinubukan niyang makatayo agad ngunit sadya yatang malakas ang impact ng pagkakabagsak sa kanyang balakang. What are you doing? Wika nito pagkatapos ay agad naman lumapit sa kinasalampakan niya at tinulungang makatayo. Salamat. Natapilok ako. Pasensya na. Saad niya habang bahagyang nakangiwi. Inalalayan siya ng binata upang makaupo sa may sofa pagkatapos ay umuko ito at pinagtatanggal ang suot niyang stop-in. Mababalian ka talaga ng buto nito. Next time huwag ka na magsuot ng ganito kataas. Sermon ng binata habang tinatanggal ang strap ng suot niyang sapin sa paa. Pinaikot-ikot pa nito ang buto-buto sa may sakong niya at naiilang siya. Okay na. Thank you.
Turan niya habang iniiwas ang mga paa dito. Dinalhan kita ng kape, baka gusto mong uminom. Sige, labas na ako. Wika niya pagkatapos ay tila siguradong tumayo ngunit wala pang 5 segundo'y nabuwal siya dahil masakit pa ang kanyang balakang. Mabilis naman siyang sinalo ni Miguel kung kaya't imbes sa sahig siya pupulutin ay sa bisig siya ng binata tumilapon. You are so reckless. Who told you to stand up right away? Pananermon ulit ng binata. Hindi naman nakapagsalita ang dalaga dahil sa pagkabigla kung kaya't napalingon na lamang siya sa mukha nito. Paglingon niya ay ilandang ka lamang ang layo na mukha niya sa mukha nito. Inisip niyang ilayo ang mukha at ang sarili dito but she met Miguel's eyes and it was like her entire system was glued to him. Miguel admires every detail of her face, starting from her forehead to her rosy cheeks and ending off fixated on her tempting red lips. But what began as appreciation slowly turned into a strong desire that he struggled to ignore. The intensity of his gaze didn't go unnoticed by her, creating a charged atmosphere between them, hinting at unspoken feelings that could change their relationship forever. Miguel sealed her lips at halos hindi niya marinig ang sinasabi ng kanyang isip dahil sa lakas ng pagdagundong sa kanyang dibdib. As his soft lips met hers, a wave of sensation swept through her, nearly causing her to faint. With gentle caress, he bridged the gap between them, prompting her to surrender to the emotions his touch evoked. As she closed her eyes, she allowed herself to be enveloped by the intensity of the connection between them, opening herself up to whatever feelings he stirred within her. Sensing her unspoken consent, Miguel changes his way, his kisses becoming more fervent and urgent, fueled by a hunger he had never experienced before. Each touch was a delicate dance of passion and tenderness, as if she were the most fragile thing he had ever held. Every brush of his fingertips against her skin carried a depth of feeling that transcended words, a silent declaration of the profound effect she had on him. In this intimate exchange, their desires intertwined, creating a symphony of longing and vulnerability that bound them together in a moment that felt both fleeting and eternal. The world around them faded into insignificance as they became lost in the intensity of their shared connection. Each kiss and caress, a testament to the unspoken bond that had formed between them. I'll marry you, sweetheart. Bago pa man igupo si Myrtle ng antok, ay narinig niyang tura ng binatang mahigpit na nakayakap sa kanyang likod habang binibigyan ng mumunting halik ang kanyang buhok. Pagising ni Miguel kinaumagahan ay wala na si Myrtle sa kanyang tabi. Magkaganoon man ay hindi naman nawala sa kanyang alaala ang magandang nangyari sa kanila kagabi. His nakedness reminds him how euphoric he felt the moment he laid her in his arms. The crimson stain on the bedsheet tells him how precious she is, reminding him of their intimate bond. From this day on, he promised to protect her and ensure her happiness, no matter what. With a cheerful heart, he rises from bed and greets the morning with a smile. Good morning! Masiglang bati ni Miguel sa chef nang madatnan niya ito sa dining room. Tila nagulat pa ang chef na mag-angat ito ng mukha at bumati sa kanya. Magandang umaga din sa inyo, kapo. Bati nito na tila nag-aalinlangan kung siya ang nasa harap nito. Hindi naman siya nagtaka sapagkat wala sa nature niya ang unang bumabati sa mga tao sa loob man o sa labas ng bahay. Mukhang masarap ang niluto niyo ah. Tapsilog? Masayang turan niya at sa unang pagkakataon ay ngayon lang narinig ng chef na nasasarapan siya sa luto nitong Topsy. Oo, opo, kain na po kayo. Mabilis na tugon nito na halatang na-excite sa magandang mood ng kanyang amo. Si Myrtle, kumain na siya? Maya-maya ituran niya habang palingalinga sa paligid. Hindi pa naman bumababa, kapo. Nagtataka nga ako ang aga-aga niyang bumabangon. Pahayag ng chef at tumango lamang siya. Marahil ay napagod dito lalo at first time nitong makiniig. Sa isiping iyon ay hindi niya napigilang mangiti. Okay, just let her rest. Napuyat siguro sa party kagabi. Pahayag niya sa blankong ekspresyon ng mukha nito dahil sa biglaan niyang pagngiti. Tumango naman ito sa sinabi niya pagkatapos ay nagbow sa kanya bago lumabas sa dining area.
Pagkatapos niyang kumain ay nag-decide siyang bumalik sa kanyang silid. Hindi pa pala niya nabubuksan ng cellphone kanina at wala pa siyang news na naririnig mula sa kanyang mga intels. Sa ganda ng gising niya ay nakalimutan niya ang mga ibang routine niya tuwing umaga. Pag-akyat niya sa may hagdanan ay siya rin pagbaba ni Myrtle. She gracefully wears an emerald bohemian long-sleeve maxi dress, which flows elegantly over her delicate body. Her skin is flawless, as freshly fallen snow, radiates a pure beauty that is beyond compare. Like a goddess descended from Mount Olympus, she captivates him, causing him to stand still and admire her every movements as she descends the stairs. Ngunit nang makita siya ng dalaga habang nakatayo sa may bukana ng hagdan, ay bigla itong tumigil sa pagbaba at dali-daling tumalikod upang bumalik sa taas. "Where are you going?" Pahayag niya kasabay ng mabilis na pagkilos upang habulin ito sa pag-akyat. "May nakalimutan ako sa kwarto." Tugon ng dalaga na hindi man lamang lumingon habang binilisan din ang paghakbang pabalik sa pinanggalingan. May pakawari siyang gusto siyang iwasan ng dalaga kung kaya't patakbo niyang hinakbang ang palapag ng hagdan upang makalapit dito. Sa taas na niya ito naabutan at halos pagsarahan pa siya nito ng pintuan kung hindi lamang niya nahawakan ng kamay nito. "Hey, what's wrong?" Kalmadong pahayag niya dito. Naintindihan naman niya kung mahihiya ito sa kanya dahil sa nangyari sa kanila pero huwag namang sa puntong iwasan siya nito. Besides, masyado siyang masaya at wala siyang iniisip sa ngayon kundi ang makasama at makita itong palagi. Nakita niyang pumikit ang dalaga pagkatapos ay huminga ng malalim bago sinalubong ang kanyang mga mata. Bigla siyang nag-alala sapagkat bahagyang namugto ang mga mata nito. "Umiyak ka ba? Did I hurt you?" Nag-aalalang tanong niya at pumikit ito pagkatapos ay umiling. "What then?" May pag-aalala pa ring untag niya dito. "Miguel, what happened to us is not right." Wika nito sa halos nanginginig na boses. "Whatever happens between us, I will take the responsibility. I will marry you." Turan niya upang payapain ang damdamin nito. Old-fashioned ang dalaga at marahil ay iniisip nitong hindi niya ito paninindigan kung kaya't namugto ang mga mata nito sa pag-iyak. "Hindi yun ganun kadali. Hindi mo maiintindihan." Halos mangiyak-ngiyak na saad ng dalaga at napakunod siya ng noo. "Tell me." Wika niya ngunit pumikit lamang ito. Bigla ay nagpanik ang kanyang isip at puso. Parang hindi niya kakayaning marinig na ayaw siya nito di kaya ay may napupusuan itong ibang lalaki. "Miguel, I'm a nun." Deklara ng dalaga at unti-unting umaliwalas ang kanyang mukha. Nag-iisip na siya kanina kung anong gagawin niya sa lalaking nagugustuhan nito kung nagkataon. "Ang sabi ko, isa akong madre." Paglilinaw ng dalaga na akala yata hindi niya naintindihan ang unang sinabi nito. "Alam ko." Payag niya at hindi makapaniwala ang dalagang tumingin sa kanyang mukha. "Paano?" Si Myrtle na hindi na ituloy ang sasabihin sapagkat napalunok ng ilang beses pagkatapos ay sunod-sunod na umiling. Hindi siya makapaniwalang siya ang tinutukoy ng binatang nagugustuhan nito na nasa loob ng monasteryo. "When you're inside the monastery, I surrender everything about you. But I never saw this coming. Whatever happens next, I'm willing to take a risk." Pahayag ng binata habang nakaglo ang mga mata nito sa kanyang muka. Sa pagkakataong ito ay hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Parang masaya na may pagkalungkot na ewan. "I appreciate your intention pero kasi lumabas lamang ako saglit para sa aking pamilya. Sana'y maintindihan mo na..." Ang dalaga ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil hinila siya ng binata at ikinulong sa kanyang bisig pagkatapos ay binusala ng kanyang bibig. Nang pakawalan nito ang kanyang mga labi halos habol niya ang hininga. "Miguel, please." Magsusumamo niya dito nang magtangka ulit itong takpan ng kanyang bibig. "No, you're mine." Anang binata pagkatapos ay ibinalik ang mga labi sa labi nito at walang haba siyang pinaghahalikan ng mariin. Nang masigurado nitong hindi na siya papalag ay hinagilap ang pihita ng pintuan. Nang mabuksan ay walang kahirap-hirap siya nitong binuhat at maingat na inilapag sa may higaan. Agad itong dumagan sa kanya at hindi siya binigyan ng pagkakataong makawala. He kissed her everywhere until she uttered his name and moaned and sank with him as they made love for the second time. "We'll visit your parents later. We'll marry at the soonest possible time.
Narinig niyang tura ni Miguel habang nakayakap ito sa kanang likod at hinahalik-halikan ng kanyang buhok. What? Are you serious? Hindi siya makapaniwalang lumungon dito ngunit mabilis ditong hinalikan ng kanyang labi bago nakangiting tumango. I told you, you're going to be my wife. Saad nito pagkatapos ay agad siyang nabahala. Wait lang, baka matuluhin ang daddy ko kapag sasabihin mo iyan. Tura niya habang iniisip kung ano magiging reaksyon ng kanyang pamilya. Nagmadre pa siya kung magpapakasalang naman pala siya. Biglay naging tuliro ang kanyang pag-iisip. Halos magdamag niyang iniyakan ang pagkakamaling nagawa niya tapos ura-uradang sasabihin nito na magpapakasal sila. Gosh, hindi na niya alam kung anong iisipin. Mula sa pagkatuliro ay hinawakan ni Miguel ang magkabila niyang pisngi at pilit na pinagtagpo ang kanilang mga mata. Stay by my side and I will do anything for you. Wika nito at kung ilang beses siyang lumunok habang magkahinang ang kanilang mga mata. I will take care of you. Si Miguel na tila takot marinig ang sasabihin niya. I will make you happy. I will give you everything you want. I don't want anything from you. I just want you to be a good person. Tura niya sa binata at natigilan ito ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay unti-unting sumilay ang maganda nitong ngiti. Am I that evil to you? Nakatawang tura ng binata at umiling siya dito. You're not evil. Just be nicer and kinder. Anang dalaga at hindi mapigilan ng binata ang matawa habang tumatango-tango. I get it, sister. Pero wala akong balak na magpari ha. Tura ni Miguel habang nakatawa pagkatapos ay pinisil ang kanyang ilong. Hindi naman niya napigilang matawa sa tinura nito ngunit nawindang siya nang halikan nito ang kanyang noo. What's this? Takang tura ni Myrtle nang iabot ni Miguel sa kanyang isang kaheta. Halos kalululan lang niya sa sakyan patungo sa ospital upang bisitahin ang mga magulang ng dalaga. An heirloom from my mother. I want you to wear it. Anang binata na siya na rin nagbukas sa maliit na kahon na tumambad sa kanyang mata. Ang napakaganda at napakahalagang sing-sing. Tinanggal ito ni Miguel sa lagayan pagkatapos ay hinagilap ang kanyang kamay. Napakahalagang bagay ito. Baka magalit ang mommy mo. May pag-aalilangan saad niya sa binata. Kung pamana ito ng kanyang ina, bakit ibibigay nito sa kanya? Ang mga ganitong klaseng bagay ay dapat iniingatan at binibigyan ng halaga. Subalit ngumiti lamang ang binata at isinuot ang sing-sing sa kanyang daliri. Perfectly made for your finger. Siguradong matutuwa ang mommy ko kapag nakita niyang suot mo ito. Nakangiting tura ni Miguel pagkatapos maisuot ito sa kanyang daliri. Kahit naman siya ay natuwa sa napakagandang nakapaikot sa kanyang daliri. Ngayon lang niya napagtanto na mas gumanda mga daliri niya sa palamuting inilagay ng binata. Nabubuhay siya bilang simpleng tao at kahit noong hindi pa siya pumasok sa kumbento ay hindi na siya nagsusuot ng mga jewelry sa katawan. Kahit may kakayahang ibigay ng pamilya ang luho sa kanya. Sigurado kang okay lang sa mami mo? Nababahala pa ring tura niya. Sa ilang araw niyang nakasama ang binata hindi pa niya nakita ang ina nito. Makasaksakan din ang sungit kagaya noong una niyang makilala ang lalaki. Ngunit tinapos lamang nito ng ilang beses ang kanyang kamay pagkatapos ay nagpakawala ng may lungkot na ngiti. I'm sure she will be happy to meet you if she's only here. Anang binata kasabay ng pagrehistro ng lungkot sa mga mata. Where is she? Curious niyang tanong dito. Umiling ang binata pagkatapos ay ngumiti ng walang kasimpait. She's gone since I was 10. Halos garalgal nitong pahiyag at nakimkim niya ang bibig. Hindi niya akalaing napakabata nitong nawala ng ina at ramdam niya ang labis nitong pangungulila. I'm sorry to hear that. Pahiyag niya dito ngunit kinuha lamang ng binata ang kanyang kamay at inilagay nito sa kanyang pisngi pagkatapos ay dahan-dahang pumikit. Sa unang pagkakataon ngayon lang niya nakita ang binata na nasa ganitong emosyon. Kung hindi kasi ito naka-angry face ay palaging in serious mode. Tuloy hindi niya alam kung paano niya ito i-comfort. I'm sure she's always around to guide you. Saad niya. Pagkaraan ng ilang saglit ay tumango ito. Pagkatapos ay tinapik-tapik ang kanyang kamay at tumitig sa kanya. Take good care of her priceless possession. Wika nito't napatango siya. Kahit hindi siya sigurado sa mga nangyayari ay tila nagkaroon ng puwang ang lalaki sa kanyang puso at gusto niya itong alagaan, knowing that he is longing for his mother's love and care. I'll take care of this. Sadyat ngumiti ito.
Hinawakan ni Miguel ang kanyang pisngi pagkatapos ay unti-unti nitong inilapit ang muka at ginawaran siya ng halik sa labi. To her surprise, imbes na umiwas siya at tumutol ay pinikit niya ang mga mata at hinintay ang pagdampi ng mga labi nito. She nearly kisses him back. Mabuti na lamang at may kumatok sa bintana na malapit sa binata. When their eyes met, she turned red, but he pinched her nose and smiled. He unlocked the car door and, in a split second, it automatically opened. Pagkaraan ng ilang sandali kasama na nila si Alkins sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag ng ospital kung saan nandoon ang VIP room na kinaroroonan ng ama. Miguel is holding her hand at hindi nakaligtas sa kanyang mata ang pangungunot noon ni Alkins habang pasulyap-sulyap sa kanilang mga kamay. Nginitian niya ito ng bahagyang ngunit mas lalo itong sumimangot at hindi na umayos ang muka hanggang makalabas sila sa elevator at baybayin ang pasilyo papunta sa room ng ama. Nagulat tuloy siya sa ikinilos na lalaki sapagkat palagi naman itong friendly at nakangiti sa kanya. Si Miguel naman ay tila hindi tinablan sa mood ng kaibigan, bagkus ay inakbayan siya habang naglalakad. Pagkabukas ni Alkins ng room ng kanyang daddy ay basta na lamang itong pumasok at hindi man lamang nito hinawakan ng pintuan at hinintay na makapasok sila kagaya nung dati nilang ginagawa. Napatingin siya sa binata ngunit nagkabit lamang ito habang nakatawa ang mga mata. Nahiwagaan tuloy siya kung bakit lamang ito sa biglaang pagkaburat ng kanyang bodyguard. Pagkakita sa kanya ng kanyang mommy ay agad itong tumayo mula sa pagkakaupo at sinalubong siya ng mahigpit na yakat. I miss you, Mo. Saad niya pagkatapos niyang halikan sa magkabilang pisngi ang ina. Miss you too, anak. Salamat naman at napadalaw ka. Ang kanyang ina at nakangiting inakbayan niya ito. You and Dad are always in my thoughts. Kumusta si Daddy? Pahayag niya sa ina at kitang-kita sa mukha nito ang labis na pagkatuwa. Sa awa ng Diyos ay nagising na rin ang daddy mo, anak. He's now in stable condition. Masayang pagbabalita ng ina at halos mapatalon siya sa tuwa. Talaga po? Salamat sa Panginoon at okay na si Daddy. Maluhaluhang saad niya habang wala pagsidlan ang saya. Nayakap niya ulit ang ina, ngunit nabitin sa ere ang kanyang pagkatuwa na masulyapan niya si Miguel na nakatayo habang nakapamulisa sa may gilid. Pasimple siyang kumawala mula sa pagkakayakap sa ina at ipinakilala ang binata dito. Mommy, may bisita pala kayo. Si Miguel. Tura niya sa kanyang ina. Mommy ko. Saad naman niya sa binata nang bumaling siya dito. Kamusta po kayo? Magalang na pahayag ni Miguel sa mommy niya subalit kaagad na naging balisa ang kanyang ina nang makilala ang binata. Hinagilap niya ang kamay ng ina at pinasil iyon nang tumingin sa kanya. It's alright, Mom. Mabait po siya. Sa katunayan siya ang dahilan kung bakit nandito pa sa VIP si Daddy. And receive the best treatment this hospital could give. Malumanay niyang pahayag sa ina. Nang marinig ang kanyang sinabi tungkol sa binata ay unti-unting nag-loosen up ang ina at pagkatapos ay hinarap ang binata. Maraming salamat, iho. Pasensya ka na. Turo ng kanyang mommy at nakangiting yumuko ng bahagi ang binata. Wala pong anuman. Humihingi din po ako ng tawad sa hindi magandang nangyari sa una natin pagkikita. With all his humbleness ay wika ni Miguel at tumango naman ang kanyang ina. It's alright, iho. Ang mahalaga ay ligtas ang anak ko. Ani ng kanyang ina. Hindi ko po hayaang may masamang mangyari sa anak ninyo. Tura ni Miguel, kung kaya't bigla siyang nabahala. Baka ura-urada nitong sabihin kung ano sadya nito at baka maloka ang kanyang mommy. Mommy, may dala kaming fruits. Baka gusto niyo pong kumain. Dinala po namin yung favorite niyo. Pagkakat niya sa usapan ng dalawa, agad nang umiti sa kanyang ina samantalang tumaas ang 2 kilay ng binata. Thank you, anak. You're always the sweetest. Anang kanyang ina at nginitian niya ito. Iho, if you don't mind, take your seat muna. Pagbibigyan ko lang itong baby ko at baka magtampo. Masayang pahayag ng kanyang mommy sa binata at yumuko naman ang binata, tanda ng pagsang-ayon. Dali-dali niyang inakbayan ng ina patungo sa pinaka-kitchen ng room. Nasalubong pa nila si Alkins na kagagaling lang din sa kitchen dahil doon ito dinala ang mga bit-bit na prutas. Pagkapasok namang ina sa hindi kalakihang kitchen ay agad na nilapitan ni Alkins si Miguel at agad na inindayan ang suntok sa muka. Sa lakas ng kanyang suntok ay napasadsa dito sa sahig. Agad ding dumugo ang labi nito sapagkat nasapol ang kaliwang bahagi ng bibig nito. You bastard! Anong ginawa mo sa aking kapatid? Galit nitong pahayag habang mahigpit na hinawakan ng kwelyo ng damit ng nakasadsad ng binata.
Sa pagkakataong iyon ay inipon ni Miguel ang lakas upang ibalya ang kaibigan at nagtagumpay naman siyang umibabaw dito at binigyan din ng suntok sa mukha. Alam niyang si Marco ang nagkatawang Alkins sapagkat sinabi niya sa huli na mahalagang nandoon ang kapatid ng dalaga. And here, Marco used Alkins' face at nakapasok dito nang walang nakapapansin. Kasalanan mo. You let her out in that dumb place and now she's going to be my wife. Gigil niyan turan dito. Pareho silang nag-train ni Marco sa isang secret agency ng Action Forces sa Italy kung kaya't halos magkapareho sila ng skills and strategy sa pakikipagrambulan man o sa bakbakan. They even fight silently na walang kahit anumang tunog na naririnig ng mga kasama nila sa loob ng kwarto. In your dreams, I would let that happen. Si Marco, nakuntado atake sa binata ngunit nasasangga naman ito. Watch me. You're gonna be my brother-in-law. Turo naman ni Miguel dito. Ilalagay mo lang ang buhay niya sa alanganin. Her precious life is not worthy of your dumb life. Si Marco, kung kaya't siya naman ang umatake dito. Too late. She's mine now, and you can't do anything about it. Si Miguel, kung kaya't mas lalong naging aggressive sila sa isa't isa. Miguel! Alkins! What are you doing? Mula sa pinto ay nalalaki ang mata ni Myrtle pagkakita sa dalawang nagbubunuan.